Good morning guys, ayan. Welcome sa Sunday natin. Ayan. Meron kaming pinick up ni Jermaine kanina maaga. So, kunin natin sa truck. Ayan yung paligid natin. Ang ganda ng araw ngayon. Mukhang full bloom summer na tayo. Jermaine, hindi ka na. Kunin lang natin. Kanina kinuha namin to sa isa sa Northwest, isa sa Airdrie. Yan. Murang-mura lang yung shop vac na yan. $50 kasi yung isang vacuum pang carpet lang namin yung tsaka sa loob. So ito pag naglilinis kami ng mga sasakyan o kaya basement. So ito naman yung murang-mura rin itong takip na to, biro nyo. $10 lang yung apat. Eh magkano isa niya sa ano? Sa Walmart? Ay sa IKEA parang 25 yata yung isa niyan, 20. Yan. Kaya jackpot tayo sa deal ngayon. Maganda rin yung community na kinuha na namin dito sa Airdrie kanina. Hindi na lang namin na i-film kasi magmamadali baka may alam niyo naman sa marketplace. Unahan talaga dyan eh. Ito. Yan yung ating nakuwang shop vac. Bago pa siya eh. Tsaka lakas. Lakas. Pang wet and dry shop vac. $450. Sabi, ginamit lang daw sa isang project. Rigid. Good deal na yan. Magagamit yan pag naglilinis ng sasakyan. Ayan, malapit nang matapos ang aming order for today. Pininyahang manok. Ano yung beef? Sweet and sour. Ha? Sweet and sour yan. Fish to, di ba? Hindi yung beef. Beef din sa nila. Ano nga yun? Actually, hindi ko na-check ka. Ha? Hindi ko na-check ka. Sorry. Nakabalot niya, binalot ng mama. Papainit lang. Yan, kanginang maga pa niya naluto yan, magang maga. Bago siya pumasok. So, iniinit na lang namin. Tapos eto, kami na nagprito. Yan. Yan, bahay na ako. Silipin natin ang mga Junakis. Naka-live pala. Ayan, naka-live ka. They had ships in their permission. Kasi simula lang niya ata. Nagla-live yan tapos Water Sleep Cycle, what's up? Nothing happened, it was all called off after 3 days. But they kept us out there. I mean, that's good, I guess. Sana ni Jermaine nagla-live sa room ni Jermaine. Sisimula mo lang? Solar HR. What's up, what's up? Si Jermaine naman, pinagano ko. Tinawagan ko kanina si Jermaine, sabi ko, yan na niya. I-boil na yung yung baka para sa nilaga. Ayan siya. Anadir. Tayo na dyan. Gabi na. Pasok siya eh, pagod. Naidlip niya kanina. Ako naman magluluto. Nakapahinga na ako. Kumakain na siya ng hapunan no? Kumakain ka ng hapunan? O cereal? Bakit? Ha? Ang gagawin mo? Pipintura. Siya. Pinasalan ko na sa kanya kanina yung nilaga. Para mamaya lang. Pinalambot na sa Instapat. Tinuruan ko lang siya. Busy siya eh. Ano ginagawa mo? Pakita mo sa kanila. Ano ginagawa mo? Ha? Kumakain. Ano gagawin mo mamaya? Alam na kumakain ka na. Wala ko ba ako? Yung phone ko pa na custom. Nag-ano kasi siya eh. Nag 3D print siya. Na sarili niya yun. Sarili niya mo. Sarili mo yun, di ba? Sarili niyang gawa. Phone ko pop.
paano niya rin yun? Isasama niya sa shows. Ha? Concert. Sa concert, papapirmahan daw niya. Ano pangalan ng magko-concert? Have Abby. Ano? Have Abby. Heva Abi? Abby. Abi daw. Di ko kalala eh. Hindi na ako updated sa mga ganyan eh. Papipirma niya at balak niyang mag-print ng mga Funko Pop. Ibibenta rin niya ron sa ano yung kuya niya. Show. Sa show. Sa mga Pokemon. Kailan ba next na ni kuya mo? 26. 26. Kaya nagpiprint na siya unti-unti ngayon. Extra niya yun. Kaya naggawa siya ng sarili niya. Mamaya pakita mo sa kanila. Natapos na nga yung print niya. Na-print mo na? Nasa kwarto. So, pipinturahan na lang niya. Yun ang magkakatalo. Tingnan natin ang pintura. Si daddy mo magiging judge mo pagdating sa ganyan. Si daddy niya yung mahilig sa pagpipintura eh. Kaya pala kumakain. Ano ka natulog kagabi? Yun ang pinagpuyata mo? Yeah. Alam na natin. Oh, puyat na nga. Alauna. Umaga na yun. So, luto na muna kapag makakain kami ng hapunan. Nilaga lang naman gagawin ko. Easy. Ayan yung ginawa ni Jermaine na phone ko. Bumili ka rin ba ng box? Yung case lang. Tapos ako na nag-design ng box. Ikaw rin nag-design ng box? Asa na? I-print pa. I-print daw niya. Papapirmahan daw niya. Sa papapirmahan? Sa t-shirt? Hindi, yung plastic ng box. Ayan, regalo mo sa kanya. Hindi, sabi nga ni Kuya, gawa daw ako na dalawa eh. Dapat dalawa. Isa sa kanya, isa sa'yo. Yan, bukas. Para kahit pa paano. Tingnan natin kung anong pintura gagawin niya. We'll see. Ang transformation yan bukas. Ayun o, kain tayo. Ito na yung nilaga. Wala akong pechay pero may napakabis naman. Tsaka patatas. Tsaka corn. So, dapat patis. Naubos na yung patis. Wala lang patis. So, toyo, kalamansi, tsaka sili sa usawan. Dami kong kanin. Ate tayo dyan, ano? Kala mo sa'yo lang. Dalawa lang kami kakain ngayon eh. Yung isa naka-live. Yung isa gumagawa ng kanyang pangbenta. Mga negosyante. Benta. Si Jonas, gantong oras na nagla-live kasi gantong oras yung maraming ano. Kaya minsan kakain na siya before mag-live or late na siya kakain. Yung gantong oras ang ano eh. Mga alas 7, alas 8 yung peak ng mas maraming nanonood. Kaya dalawa lang kami. Parang ano to, dinner date. Dinner date nilaga. Nilaga. Ano, masarap yan. Masarap yan. Sakto yung mais. Mukhang matamis yung mais. Ano nga. Ganda ng kulay. Malamig na naman eh. Pag gabi malamig eh. No? Pag umaga mainit. Bago-bago eh. Pagdating naman tanghali, ang init. Napaka-init. Lalo sa sasakyan. Kain tayo guys. Kain na. Ayun o. Katatapos lang tayo manood ng movie. Flight rest. Yan. Maganda, maganda. Ganda yan. Kahit nasa aeroplano lang sila the whole time. Yung setting nila, no? Setting nila. Sa bagay, masyal-masyal sila. Pero hindi naman totoo yun, siyempre. Ayun. Yan ang aming ano, pang-parelax manood. Manood ng movie after ng long day na kabisihan sa trabaho. Pagod. Bakang yun eh. Gustuin ko man eh, hindi nakakaya na mag-vlog. Tagang asin, pagpasok mo non-stop. Lakad, ang init na sa loob ng kusina. Kahit sila init din kasi may oven yung ano nila eh. Yung sa pintura. Minsan na ano ka na talaga eh, sobrang init tapos yung pressure na gusto makadami ng tapos kahit nasisira yung makina. Doon ako naiinis eh. Actually, kanina. Safety ang importante kasi. Kanina kasi, yung ano, sa bagay, napakita ko naman yung mga dating nanonood, yung nagbablast ako, di ba dati? So, iba na yung nagbablast na yung dati kong partner tsaka isang batang Pilipino. Eh, nasira yung ano, yung control panel. So, hindi gagana. Pero yung blasting gagana kasi ano lang yun eh, manual yun eh. Hindi naman siya controlled nung ano, nung electronics eh. So, gusto nung supervisor namin na tuloy pa rin yung ano, yung blasting. Pinilit ngayon yung dalawa na mag-blast. Pinagsuot ng mask tsaka ano. Although may mask naman sila tsaka helmet, hindi pa rin sapat kasi hindi naman respirator yung nakasuot nila eh. Parang ano lang, N94 ba yun? N94 lang sa loob kasi nga helmet yun. Tapos hindi naman kakasya dun yung mga malalaking mask na ginagamit namin.
pinatapos sa kanila. Tapos yung mga nandun sa paligid, kasi yung booth nila nasa loob din ng building eh. Yung mga nagtatrabaho, nagbe-welding doon, yung mga nagbe-bend, yung alikabok lumalabas na kasi walang exhaust. Tapos lumabas na yung sabi ni Clef sa akin, hirap na hirap na siya. Di raw siya makahinga, nalalasaan niya na yung Siyempre, alikabok hirap tsaka yung kalawang. Sabi ko, tigil mo na yan. Meron tayong mga rights dito sa Alberta na rights to know, to refuse, unsafe work, tsaka isa, ano yan? Tatlo yun, di ba? Right to know, to participate. To participate. So, tatlo mahirap yan. yung delikado talaga, lalo ganun yung alikabok nun, di ba? Oo. Pag Ano yun napunta eh, sa dust, bag. yung dust na yun, metal yun, hindi basta-basta alikabok yun. Metal dust yun. Kasi nga, metal to metal yung tumatama. So, kada cycle nung namin, yung grit na yun, yung sand, nagiging dust siya. So yung dust na pinuproduce niya, metal din. Kaya delikado. Sabi ko doon sa meron kayong rights na mag-refuse ka ako sa unsafe work. Kahit napakaka ako sino yung nagsabi sa inyo na ituloy niyan. Kung hindi papasa doon saan. Sabi kasi ni ituloy daw namin. Tapos tinanong ko rin si Melvin, ikaw yung matanda dyan, mas matagal ka pa sa akin. Dapat Lead siya ng diba? Sabi niya, gusto ko lang tapusin to para matapos na. Sabi ko, pag tinapos yan, may susunod pa dyan. Kasi sasabihin nun, pwede naman pala eh. Gumagana naman. Ginawa ko, pinunta ko yung si Les. Dahil si Les na nga yung siya yung head ng safety. Sabi ko, hey Les, that's unsafe. Sabi ko doon sa kanya. Unsafe ka ako yung work environment nila. Sabi ko, pati kayo nadadamay doon sa alikabok. Binuksan nila lahat ng pintuan, ang lamig. Delikado. Sabi niya, yung authorize na stop ko na yan. Sabi ko, dapat talaga kasi kung may mangyari doon sa dalawa, hindi na nakakakita. Kasi yung alikabok nandun lang. Walang nilalabasan, Pwede silang matay doon sa loob. Walang makakaalam doon. Sabi ko, tigil na lang. Yung maintenance pala namin, nakabakasyon. Kaya walang gagawa. Walang gumagawa. Nagmamadali na. Lagi nang gusto. Actually, yung bisor namin na yun, siya lagi yung nababate kasi nga nakakatapos ng deadline, tapos yung mga trabaho, ganyan. Parang laging very good yung bisor. Pagdating sa amin, wala lang. Hindi nila nakikita yun eh. Kasi head sa kanya credit. Sabi ko, bahala kayo. Pero ako, dapat, hindi, pag unsafe, hindi dapat yan. Ayaw daw pumasok ng Sabado nung bisor. Kaya ganun. Kaya gusto patapos lahat. Pag wala naman trabaho, bawas naman kayo ng araw eh. Kasi pag may trabaho extra, ganun talaga, walang magagawa. Yun nga. Kaya napunta tayo dun sa superbus. Ninakawan na naman siya nung last year ninakawan siya ng truck. Pero nabawi naman yung truck. Kaya lang nasira naman yung mga... Oo, sinira. Din-strong kayong mga susian, yung kasi nga ninakaw. Kaya nung nakaraan naman, ninakaw naman nung isang araw yung yung trailer niya na panghakot-hakot lang naman, hindi naman malaking trailer. May mga panghatak na... yung maliit na hinahatak. Parang sa U-Haul? Para sa U-Haul. Kaso nakapatong doon yung canopy ng truck. Yun lang. Kaya nadamay, wala na. Tapos sabi namin dapat yun naka-registered. Di ba dapat may mga plate number? Hindi niya rin register Ang dundun lang daw kasi sa kanila. Doble na yun May garahe naman siya, dapat nakagarahe. Hindi niya nilagay. Nasa labas lang. Nakakatakot one time ka na magkaganon. Dapat na matuto ko na second time. Dumadami na Hindi na rin talaga safe na dumadami na talaga yung mga ganun dito. Ngayon sa Calgary dati, actually wala masyadong ganun. Walang makukulit na ganun. Mga bike. Ito, yung katabi natin, di ba? Natakan din ng trailer. Yung kanila naman, bago lipat pa lang tayo nun, di ba? Oo, trailer na pang trabaho naman. Nandun yung mga tools, lahat. Kasi nandun yung nila, lahat ng pangkabuhayan nila. Ninakaw yun. Chinek pa namin sa camera yun Kasi kinato kami
Kaso yung camera namin that time, madilim, hindi kita dahil sa kabilang side, wala pang nakatira dyan. Wala mga ilaw, wala pang street light nung time na yun eh. Kasi nga bago pa lang din, yung pinaka street light tsaka yung kabilang mga townhouse, wala pa yan. Kaya nung hinatak yun, hindi nakita. Ano lang ang pinanghatak? Nakita ko yung SUV. yung SUV lang ang pinanghatak nila. Kita siya, pero dahil nga madilim sa side na yun, hindi mo nakita makita yung plate number. number. Hindi mo makita. Kaya ang hirap din talaga. Pero ngayon, dumadalas talaga. Pati nga yung mga, di ba yung nabalita nung nakaraan, yung estudyante, dinukudok doon sa shed. Baga, dami na talagang mga nagiging desperado sa buhay dahil dyan sa mga nangyayari sa ekonomiya dito. Tapos nadagdagan pa nung trade war na yan. So, nagkapatong-patong na, dumadami na talaga. Ang the best thing na lang talaga is magkaroon ng preventive measures, lalo na sa mga bahay. Kaya kami, yung mga lock namin sa bahay, doble-doble talaga eh. Ever since bago pa lang to. Talaga yun ang nilagay niya ng extra lock talaga para sigurado. Tsaka yung lock na yun, hindi basta-basta lock na ginaganon lang. Isang buong sira. Minsan nga pag winter mahigpit, ang hirap buksan eh. Sirain mo yung buong hamba nung pintuan bago mabuksan. Dapat nga dadalawain ko pa para tatlo yung isa sa ilalim sa babuk. Pero malaking bagay yan eh. May mga pinapasok na nga na bahay. Kaya nakakatakot mapapaano ka eh. Minsan syempre yung imbis na wala kang iniisip tungkol doon bago ka matulog. Ngayon, check mo yung pinto, nakalock. Check mo yung sakyan kung nakalock. Dati, naiiwan mo lang, okay na. Naiiwan na, oo. Kahit nakabukas na yung sakyan dati. Kasi nag-start nga lang, di ba yung kotse, sususiyan mo lang dahil wala pa. Nung, nasa apartment pa tayo. Bababa lang. Baba, so iwanan na yun. Iwanan na. Ngayon, hindi na pwede kasi marami na rito na pag in-start mo, nandun yung susi. Pagbalik, wala na yung sakyan. Kaya yung bisor mo, dapat nun, magtanda na siya. Hindi nagtatanda eh. Pero, alam niyo ba na dito sa mga community rito, madalas pa nangyayari yan doon sa mga sa mga dulo-dulo. Sa mga kumbaga yung known na community na puro mostly mga native tsaka mga puti Dito, kagaya dito sa amin, sa Cornerstone, dito, wala masyadong nababalita kasi kahit gabi yan, may mga naglalakad ng mga residente dito, mga naglalakad-lakad, yung mga Indiano, may naglalakad dyan. Hating gabi na, may mga naglalakad pa. Niloloko ko nga si Carla sabi ko, bibilang ko nga ng ng cup na barangay tanan, tapos bibigyan ko ng batuta. Pero hindi, talagang yun ang namin, kahit pa paano. Yan ang dito. Wala silang pakialam sa mga garbage bin nila, kung saan nakalagay. Pero pagdating naman sa community naman, may isa maglakad-lakad. Tsaka hindi ka naman ng mga yan eh. Medyo lang kahit sila masalubong mo sila, parang hindi ka matetreten na baka gawang ka ng masama. Yun lang, pag area namin, talaga yung mga driver, ay nako. Doble medyo makukulit lang talaga. Mayroong super slow, mayroon naman ubod ng bilis. Mayroong hindi alam yung right of way. Yun lang talaga yung problema sa kanila din eh. Pag dito sa... Pero dito, kahit pa paano dahil mas marami, matyaga sila maglakad-lakad eh. Kaya wala basta-basta ang gagawa eh. Pag naglakad pa yung mga grupo, di ba? Lalo na pag summer dyan, minsan nakaupo lang kami sa hagdan. Madaming dumadaan na tao. Akala mo Pilipinas lang eh. Wala natin. Kapag naglalakad tayo, dami natin kasabay. Di ba? Pero, ayun nga. So, malapit na naman yung eleksyon. Ayan, 28 na. Ilang days na lang yan. Parang nagkakaalaman na. Nagkakalabasan na sila ng mga policy nila, ganyan. Nakikita mo talaga kung sino yung nagme-make sense doon sa Tsaka malalaman natin after kung anong mangyayari. Hope na lang tayo for the best kasi... The best na... Kahit sino naman na manalo sa kanila yung sana para sa tao. Hindi para doon sa pangalan nito. Para sa sarili nila. Kahit na para sa mga businessman yan. Yung business kasi, kung magiging
makakapag-produce siya ng, ng trabaho para sa tao. So, yung mga walang trabaho, magkakatrabaho, di ba? Magpo-produce ng ng... Yun lang naman ang importante. Magkaroon ng, maging Karoon tahimik ng ko ligay income, dati. oo. Magkaroon ng income, mas maraming trabaho. Nangyayari kasi, the more na nagwo-work hard ka, mas malaki yung tax na binabayaran mo eh. Oo. Kaya sa amin, halos wala na talaga nag-overtime. Hanggat maaari, ayaw na mag-overtime eh. Mas malaki na pupunta Napupunta yan sa ano eh. tax eh. The more ka may overtime, the more mas malaki yung tax. Kaya mas okay pa na eh. Kaya lang, minsan, syempre, di ba, hindi mo maiwasan. Hindi ka naman makatiyanggilag sa trabaho dahil kailangan. Kailangan. Pero kung makakaiwas naman at kaya naman tapusin within sa 5 days mong trabaho, tapusin. Para hindi na kailangan mag-overtime. Kasi pagka overtime ka, daming oras. So, pagdating ng paycheck, Mas malaki pa. Parang 100 lang yung nadagdag. Ang dami mong overtime mo. 200, ganyan. parang hindi worth it. Parang Pagod. hindi talaga worth it. Kasi Lalo na sa amin, mas pagod. pagod ka. Lalo ka sa inyo, mas malaki yung binabawas. Laman ng binabawas dahil nga doon sa mga... Kaya ako kanina nga, napansin ko sobra ako ng ng oras dumating yung sa pay stub. Pag check ko, parang sobra to Check ko Bait mo eh. Bait mo. Tapos punta ako namin sa HR, sa payroll namin. Sabi ko sobra ako ng oras. Sabi niya, paano nangyari yun? I don't know, sabi ko. Nakita ko lang, hindi siya usual na nakukuha ko. Pag tingin ko, sobra. Gano'n ka, ilang oras? 1 day ka ako. Ha? Sabi niya, check siya. Sabi niya, you know what? Sabi niya, thank you for letting me know. Kasi sabi niya, naging honest ka. Sabi ko, hindi ko naman kukunin yan kasi free money yan. Hindi ko pinagtrabahuan yan. Hindi kaya ako ng loob ko na kunin lang yon kahit sabihin mong approve na kasi kung tutusin, approve na Oo, wala na siya magagawa. Naibayad na. Sabihin mo na, ibayad mo na, di ba? Parang ganun. Saka baga, hindi na nila ma-check. Kaya lang parang hindi kaya ng konsensya mo na alam mong sobra, hindi naman pinagtrabahuhan Hindi yung naman extra para sa'yo, di ba? Minsan mga ganun kailangan isipin natin karma. Sabi ko naniniwala ako sa karma Gumawa ka ng maganda, babalik sa'yo maganda. Gumawa ka ng masama, masama rin ang babalik sa'yo. Ito, yun. Nakakatuwa lang din. Kaya sabi niya, thank you Sabi niya. Kahit yung shop namin Oo nga, 1 day nga sobra mo. Ewan ko kung nag-a-approve Kako, bakit nagkaroon ako ng 1 day na extra Sabi niya, you're really nice. Sabi niya, sinabi mo ba talaga na gano'n? Isang araw pala yung sumobra. Sabi ko, wala naman problema doon. Sabi ko, hindi ko rin kayang galawin yung pera. Kasi pag nagka-audit yun, makikita saan napunta yun di ba? Tsaka hindi. Talagang hindi mo siya matatanggap Ewan ko kung yung iba kayang tanggapin. Ako, hindi ko kayang tanggapin kasi sobra. 1 day pa. Yung iba nagreklamo, sabi, yung iba kala, pagpunta ka ng base sa payroll, kulang ba yung sahod? Kulang. Sa hindi, sobra Sinabi mo sobra. Tinatanong ka nila. Hindi, sabi ko hindi. Sobra sa akin. Hindi ko kaya yun. Kailangan maging patas tayo sa buhay para maging patas din ang takbo ng buhay para sa atin. Tsaka bumabalik talaga kung gagawa, tama gagawa ka na mabuti, gagawa ka na masama. Yung balik nun. Kami totoo lang, ang dami namin pinagdaanan ng mga gastusin. Problema, gastusin talaga, especially gastusin. Pero hindi kami nakaranas na yung kapos na kapos talaga. Parang gaan pa rin nung pasok ng biyaya. Nung pera. Kahit gaano kalaki yung biglang gastos sa ganito, kailangan ng ganyan. Hindi mo na hindi kayo nagigipit. Parang feeling mo nagpo-flow pa rin ng maayos. Tsaka yung mga problema, yung kagaya ng na-operahan siya, nagkahil, na-damage yung bahay, mga sasakyan. Parang piniti ka lang ng isa tapos wala na. Parang hindi mo nadadamdamin. Samantala yung mga ibang, yung kasama ko na hail din Parang hanggang ngayon hindi niya matanggap na nagkaganon yung sasakyan niya. Sabi ko, sasakyan lang naman yun. Parte yun Hindi mo naman maiwasan. Tsaka kung dadamdamin mo pa, walang Kagaya nung na-opera niya, sumasakit pa rin yung ulo ngayon, niya. lalo pag uulan. Minsan nga, talo ko pa yung yung weather forecast Nauna pang sumakit yung matinding sakit yung ulo ko. Bago mangyari. Pero hindi ako magpapatalo sa ganun pagsubok ng buhay. Yan na yan Kailangan ko harapin yung sitwasyon ko kasi kung hindi ko i-accept yan. Ako rin na mahirapan.
malulungkot Siyempre, ka, gusto ko mabuhay ng, madidepress ka. gusto ko mabuhay ng normal. Kaya nga pag gusto niya, punta tayo dito. Kami. Saka pagka talagang ayoko magluto talaga dito, bilhin na tayo. Sige, bilhin na lang. Wala kang problema. Lalo pag yung ganyan busy at pagod. Ganun talaga. Dapat Dapat naman talaga ganun. Tsaka suportahan. Guys, sa mag-asawa, most of the time, kami lang talaga at yung mga bata, may sarili na rin mga gusto sa buhay. Kahit naman sila, sinusuportahan din naman Hanggang ngayon tayo. naman. Hanggang ngayon naman. Tama naman yung... Pinakita ko nga sa kanila ginawa ni Jeremy. Parang siya di ba? Parang siya Dinesign niya. Hindi pa niya nadidikit. Pinakita ko na kanina Parang siya yung ginawa niya yung Funko. No. Dapat malaki dyan. Ipinturahan daw niya. Salbahay ka. Maraming naiisip. We'll see kung maging successful yung mga plano niya. Plano. Sa amin naman, support lang namin kung yung mga gusto nila sa buhay. Hanggat kaya. Ayan. Yun lang naman guys, na-share lang naman namin ang aming kabisihan for this week. Yeah. Especially ako this week. Ingat kayo lagi, lalo na yung mga dito nakatira. Maging maging alerto sa paligid. Tapos yung mga botante na rito, mag-participate kayo sa botohan. Sino man yung boboto nyo is magka-count yun kasi para sa sa ikauunlad ng ating bansa. Sa ikabubuti ng lahat. Ng ekonomiya, syempre. Kailangan natin magkaisa. Kasi lalo't nagigipit doon sa mga nangyayari, di ba? kaya nagkakaroon ng mga ganyang pangyayari na may mga nagnanakaw. Siguro, yun na lang ang tanging nila. Mahirap ibalik sa dati kasi almost 10 years yung At saka kahit may maupo mga maayos dyan, hindi right away magbabago yan. Takes a while bago magbago yan. Yung mga sa Pilipinas, lahat na ginawa na di ba? Ginawa na ni Duterte, ginawa na ng mga previous na president, pero pa rin wala pa rin Parang mahirap pa niyan. Kailangan maging magkaisa para yun ang kailangan. Yung magmula sa mga mamamayan. Pero kahit unti-unti, hindi naman malaking pagbabago agad-agad yan. So ilan naman, humaba na itong aming chika-chika. Maraming salamat pala sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.